diba? Parang walang nagbago. Light, nakabigay lang ng pinsan ko. School essentials ko as someone na incoming third year nursing student. Narap ko, kailan magpapasok na nun siya kasi na naging active. Hi guys! Katatapos ko lang mag-walking sa labas. Hindi ako nakaabot ng goal ko na 12k to 15k steps kasi sabi sa weather forecast uulan around 8 AM so maaga ako na umuwi. 바로 갈 거야. 얘들아, 나 듣고 싶은 거 있어. 알았지. Gusto ko maglinis for today. Gusto ko ayusin yung mga kailangan kong ayusin na gamit. Lalo na malapit na magpasukan. Malapit na akong pumasok as third year nursing student. Sabi ko na nga na-update yung calendar ko. Tingnan mo, last update ko is ng 6. Ngayon ay 9 na. 11 days na lang. Pasukan na namin. Actually, hindi ko alam kung magsa-start na ba yung klase or yung duty namin since ang schedule ko kasi Monday to Wednesday duty, Thursday to Saturday ang lectures. So wala pa kaming schedule ng hospitals kung saan kami mag-duty at yung area namin. And of course, for the first week of classes, hindi naman magsa-start ang mga professors na mag-lecture. So hindi ko alam kung may pasok ba ako ng Monday, July 21 kasi nga duty day namin yon. So, yung mga lilinisin ko from there sa aking study table, ayusin ko yan. Ang kalat niya kasi tsaka hindi ako ganun na mamotivate. Tapos, yung kama ko, yan ayusin ko pa. Although, ito kasi maayos na yan, pero magulo pa rin siya para sa akin. Tapos, ayan o. Sa dulo ng kama ko, nandyan nakasingit yung mga bags. Tapos, especially itong area na to kasi ang kalat niya tignan and kapag mag-online classes ako, ayan yung magiging background ko. So, ang pangit niyang tignan as well as itong part na to. Dito kasi dapat matutulog yung kapatid namin na bunso pero hindi pa siya pwede. So, nilagyan lang muna siya ng space para dyan and pinagtatambakan namin ng gamit. So, gusto ko siya maging malinis pero I don't know how. Tsaka yung mga ayan yung mga gamit-gamit ko pang school, aayusin ko na rin. Diba? Parang walang nagbago, ganun pa rin siya. Kasi, iniisip ko dyan, kailangan niya ng organizer na maisaset ko sila as a whole para hindi mukhang makalat. Pero wala, no choice. Bale, ito yung currently set up ng table ko. Bale, parang naging double siya na patungan.
ginawa siyang double ni Papa para dito sa una, dyan ako magsusulat. Ganun kasi papatong ko dito yung tablet or yung laptop na gagamitin ko. Ganito. Actually, parang marami nga to before pero kasi nawala na ng tinta yung iba. Kaya tinapon ko na. Ito na lang yung natira. Whiteboard ko dyan. Tapos, something essential na yan. Gunting, double-sided, ayan yung mga iba pa, markers. Di ba guys, meron akong ganitong light na kapag pinindot nyo yan, ay may pindutan siya dito, tapos may 3 lights siya. Ayan. Warm, tapos cool. Yung natural color, yung warm, tapos yung cool. Di lang siya masyado kita, pero ganyan siya. Nilalagay ko siya under dito para pag nagsusulat ako may sariling light dito sa baba. Nakabigay lang ng pinsan ko isa pang light na may salamin. Gina-charge ko kasi. So, ganito siya guys. Ayan, salamin. Tapos ito siya. Here ko, ilagay siya sa table ko. Para kapag nag-skincare ako, nakikita ko yung sarili ko. So, may 3 lights siya. Ayan. Warm. Isa pa. Diba? So, perfect. And pink din siya, guys. So, thank you very much, Ate Faith. Hindi ko alam kung may nabago ba, pero dyan ko na lang siya nilagay kasi ang pangit niya dito sa baba. And yan, nagstay pa rin naman sila as ganyan. Actually kasi ayan yung ilaw ko dyan. Ayan. Tapos dito, yan naman. Ayan. Tapos ayan yung schedule ko. Tapos dyan na lang ako maglalagay ng pins. Or kaya dito, tulad niyan. Tapos dito, dinagdag ko lang ito. Pero wala na talaga ako nagawa. Ganyan na siya. So, lagay ko na lang siya here kasi water is a must. So, wala na ako nagawa. And yan. Ayan yung mga extra papers ko na pwede kong gawing scratch. Tapos ito yung mga other books. And then, lalaban ko yan. Tapos, dito na tayo. Ayusin na natin lahat yan kasi ang kalat na talaga. Actually, isa pang thought ko about this table is gusto ko siya gawing puti or gusto ko siya patungan ng any matte. Kasi, nadudumihan ako na siya ay color brown. Pero, wala pa akong pera. So, ayan na muna natin siyang ganyan. So, gusto ko ipakita sa inyo yung mga gamit ko or yung mga school essentials ko as someone na incoming third year nursing student. So, ito yung mga gamit ko na hindi pa nakaayos kasi yung mga dadalhin ko, nakadepende siya sa kung
anong schedule ko or kung anong subject yung papasukan ko. So, sabi ko nga, Monday to Wednesday duty kami. So, hindi ako magdadala ng maraming gamit for lectures kasi nga, yung duty na gamit yung dadalhin ko. And for lectures naman, so, depende lang kung anong dadalhin ko since magsa-start pa lang naman. So, syempre, konti pa lang. Pero ito yung mga school essentials ko. And as someone din na mahilig sa mga school supplies. So, ito yung bag ko. This is my bag. And yung bag na to, since second year tong bag na to, so far, okay naman siya. Nagagamit ko naman siya ng maayos and matibay naman siya since ito yung ginagamit kong bag for duties. So, kapag duties, maraming bitbitin, maraming dinadala. And okay naman siya. Ang ano lang dito, para tong bag na for laptop kasi pahaba siya. Pahaba siya and ang bilis niyang maging bulky kapag marami ka ng dala or laman ng bag. So this is one of my favorite. So itong mga markers, highlighters ko. Itong mesh pencil case na to, pinili ko to sa Mr. DIY. And nagustuhan ko to kasi sabi ko, ang cutesy niya for mga markers and mahilig kasi akong mag-highlights. Mahilig akong gumamit ng mga colorful pens para sa mga reviewers ko. Diba? Yung mga highlighters ko from Mr. DIY din sila. Tapos meron pa ako dito permanent marker, then other, ayan, color pens. Nandiyan lahat ng mga color pens ko na gagamitin ko tuwing mag-review ako or gumagawa ko ng mind maps kasi mahilig ako sa mga ganon. Here is isa ding mesh. And laman nito index card. Hindi ko ito kompletong mga index card na to kasi ayan, yung iba na ubos ko na hindi pa ako bumibili. Tapos nandito din yung mga pictures. Dito ko rin ilalagay soon yung mga yellow papers ko kapag naayos ko na siya. Next is yung binder ko. So this binder, since first year ko pa siya. And ito yung mga gusto kong binder kasi refillable sila. So, kapag napuno na sila, so pwede mo silang i-refill and gagamitin mo for the next school year. So, naglagay ako ng ganito. Inspired by video na nakita ko. Hindi ko pa nilalagyan ng month kasi lalagyan ko pa lang siya once na nagkaroon na ng pasok or once na may mga schedule na ako or mga deadlines na ako na kailangan ipasa. And gusto ko sanang gawin dito yung mga study schedules ko or yung mga deadlines na ipuput ko sila here para madali ko na makita. And mahilig kasi ako talaga sa calendars. Ito nga, meron na akong ganito dito. Diba? Napakita ko kanina. So, meron akong ganyan. So, mahilig talaga ako sa calendars. Someone kasi na mahilig mag-plans, maglagay ng to-do list, maglagay ng deadlines, kung ano yung mga gagawin. Ilalagay ko sila sa calendar ko or sa to-do list na paper ko. This is a file binder. Then, meron din akong ganito. Hindi ko rin alam kung saan ko siya gagamitin pero siguro for organizing papers na lang. Meron din akong ganito. Parang same with this one. Pero, pa-folder siya. Yan. So, meron silang clip here and another clip here. So, bigay lang to ng kuya ko. Ito, hindi ko naman to dadalhin sa school. Itong ganito kalaking organizer na ito. So, dito ko lang nilalagay yung mga yellow papers. Meron din akong ganito. So, nabili ko siya from Mr. DIY din. So, inspired lang din sa video na napanood ko. So, dito niya nilalagay yung mga index card niya. So, marami kasi siyang compartments na pwedeng paglagyan. Pwede niyo rin dito ilagay yung mga quizzes, yung mga papers na kailangan i-compile. So, ayan, meron pa akong 1/4. Actually, since first year pa rin itong mga papers na to kasi hindi naman masyado kami gumagamit. And, diba, nanghihingi lang. So, nakakatipid. So, dapat ko na siya gamitin kasi marami pa siya. Then, yung mga natira kong yellow papers. Pero, meron din akong sangpan. Tapos, this is my main pencil case. Out here, yan, stapler. So, it is a cute stapler, mini stapler. Tapos, itong correction tape ko. So, actually, first time ko magkaroon ng correction tape na ganito yung style. And, maganda pala siya. Refillable din siya, pero hindi pa kami nakakabili ng pang-refill niya kasi out of stock yung bumili kami nito. So, yan, pens. This Mr. DIY pen. Manipis lang yung sulat niya.
0.35 Mr. DIY red ball pen, blue ball pen, then another black ball pen for extra, ruler, permanent marker, then pencil, and eraser, sticky notes, mini sticky notes, kasi mahilig na akong magsulat-sulat. So, of course, ang hindi pwedeng mawala sa akin yung mini notebook ko. Itong mini notebook na to, ginamit ko siya starting second semester ng second year ko kasi naging president ako. And nung naging president ako, isip ko na magdadala ko ng mini notebook talaga para sa akin, para sa mga deadlines, para sa mga reminders na kailangan kong i-put here para hindi ko malimutan. Since kailangan kong gumawa ng ganito, kailangan kong magganito, so maraming mga nagsasabay-sabay na tasks or activities and hindi ko sila pwedeng kalimutan. Ilang papers lang, so gagamitin ko pa siya. Sayang naman kasi. So dito sa first page ito, nilalagay ko dito yung schedule ng semester or ng first semester, yung class schedule namin. Then the next one, nilalagay ko na yung to-do list, yung mga deadlines, yung mga kailangan gawin, reminders, grading system ng prof, yung mga nangyayari during first week or first day sa classes. Luck is in the air. So, God is within her. She will not fail. So, reminders ko lang yan. So, very love ko yung mga ganito. So, this is the first one. Yung pang cash ko. Yung mga papel-papel. So, nandito din nakalagay yung 1x1 picture, 2x2. Then, this one. And rosary. So, nandiyan sila. And this one naman, para mas madali ko silang makuha kapag magbabayad ako sa jeep o sa tricycle. So, nandito ko nilalagay yung mga barya. Then, ito yung aking Kikay kit, kung tawagin. So, naglalagay ako here ng another wallet na for my sanitary pad. May powder, brush for my blush, small mirror, and my lipstick. Plus, itong kung anong tawag dito, yung kapag oily yung face mo. So, pinakita ko na to kanina, yung mga markers ko pa din. So, separate sila. Ito, iniiwan ko lang dito sa bahay. Kasi, then, I love sticky notes, diba? So, meron akong lagayan na ganito. Saan nandito ko nilalagay yung mga yan, mini sticky notes. Yan, ganyan. Meron pang ako ganito. Yung mga maliliit na ganyan. Pang mark ba sa mga books na sinusulat ko. Then, yan yung mga ganito. Actually, gusto ko pa nga bumili. Gusto ko pang mag-ipon ng maraming ganito. Kahit hindi ko naman madalas gamitin. And kanina, nakita nyo rin yung aking whiteboard. So, dun sa whiteboard na yun, sinusulat ko dun. Or kapag gusto ko mag-active vehicle, sinusulat ko dun yung mga natatandaan ko from what I studied. And especially, gamit ko siya ng pharmacology namin. Kasi dun ko nilalagay yung mga drugs timer for studying. Gusto ko na rin bumili ng bago, pero pagtsagaan muna natin to. So, may nakalagay dyan, locked in. So, para pag nagta-timer ako, ayan, wala ng battery. So, kailangan ko nang palitan ng battery niya. Magtatanggal na ako ng makeup and lilinisin ko naman itong kinarat ko. I'm so happy na nakatapos ako ulit ng another vlog, ng another linas na naman sa kwarto ko kasi araw-araw na lang silang madumi. Hindi na natapos yung dumi na to. Active na naman na yung mga pimples ko. Hindi ko alam kung kailan magpapasok na siya kasi nagiging active.